mayroon tayong Republic Act 9522, yung Philippine Baseline Law. Nakalagay doon ang coordinates. Iyan siya lang yatang abogado na hindi nakakaalam ito. Ako hindi abogado pero nabasa ko. Nandun ang coordinates po, Frani. So malinaw doon na nakalagay doon kung hanggang saan ang ating teritoryo. At saka balikan natin ang history noong 1898 nung napalo ng Estados Unidos ang Espanya. Sinakop tayo ng Amerikano. Ang Espanya at that time, binenta ang Pilipinas, Cuba, Puerto Rico, and Guam for $20 million. Kaya lang nagkaroon ng konting misunderstanding kung hanggang saan ang ating teritoryo at that time ng Amerikano and pertaining to the Philippines. So 2 years later, nagkaroon ng amendment, yung Treaty of Washington of 1900, Yes. na kung saan ginamit ng mga Espanyol ang mapa na Bilar de Map na ito ay naipublish noong around 1734 to be precise, na nakalagay doon ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ay sakop nung Spanish regime na inilipat sa Amerikano na present day Philippines. So hindi walang question doon. So ito siguro si Marcoleta lang ang bulag o nagbulag-bulagan, at ang tanong ko diyan, magkano ang tinanggap Chinese? Yes po. Hello po, sir. All right. Hello? Yes. Sir Denmark, you're saying po na ito po ba nga mga punto di argumento ito po nga si Senator Marcoleta ay walang basihan. At saan po ba nanggagaling po ito? Kasabi ko kanina, kasuklak-suklam na tinatawag ngayon po ng ilang po nga mga netizens po na Chinador, or sabi nga po niya kahapon na hindi po siya nagdepensa dito nga po sa China. Pero the way he talk, parang ganon. Kung papansin mo, Bobo Frani, yung mga kongresista, halimbawa si Marcelino Libanan, ang minority floor leader, si Jun Hunsa, nakalimutan ko yung pangalan nung sa 4th District ng Quezon City, ang lagi nilang sinasabi, hindi sila maka-pro-China. Si Bong Sontay. Hindi sila maka-pro-China, pero ang kanilang binibigkas ay malinaw na sila ay nag-abogado sa China. Itong si Marcoleta, nag-abogado na kay Diskaya. Ngayon nag-abogado sa China. So hindi natin alam kung, ang tanong ko diyan, magkano? Magkano? Opo. Pero, meron po ba tayo nakikita po na yung claims kasi parang yung mga narratives po ng China the same way na nagiging naratibo rin po nito po mga senador at binanggit po ninyo na mga kongresista? Isang narrative nila Yung halimbawa, ang pinakaunang narrative dyan, gusto nyo ba ng gera? Pangalawang narrative nila dyan, yung ating saging at saka pineapple. Ang pangatlong lang narrative is yung OFW natin sa Hong Kong. Okay, let me answer it one by one. Kung pagdating naman sa gera, we're not intending to match China ship by ship, man for man. Hindi tayo mananalo. Palinaw yun. Kaya lang, let us send a message to China na in case na mayroong invasion, it will cost them. The last country who would like a war is China itself. Kasi, logi negosyo. Chinese yan eh. Negosyo muna. Huwag tayo mag-awa. Kaya lang, ginugulat lang tayo. Ang pinaka ko dyan na ang BRP Sierra Madre na sinadsa noong 1999. For the last 27 years, bakit hindi ginagalaw ng China ang BRP Sierra Madre? Ang sagot dyan, ang 1951 Mutual Defense Treaty with the US, kasi ang BRP Sierra Madre is listed as an active ship ng Philippine Navy. Kapag yan ang ginalaw, automatic yung MDT makikick in. So alam ng China yan. Pangalawa, yung sinasabi nilang saging, my goodness, Bombo Frami, Yes. ang ating export sa saging is only $159 million sa China. Although malaking pera din yun, hindi ko sinasabing maliit. Kaya lang, it's not the end of the world. Papuntahin yung saging sa Australia, make it sure na makapasok dito kasi saging ng Pilipinas at ating mangga, hindi makapasok dito dahilan sa quality control. So you have to diversify yung market mo. Pangatlo, yung sinasabi nilang kawawang ating OFW sa Hong Kong, true. Pero tinignan ko ang datos
$32 billion ang pinadala ng OFW last year. Ang top 10 countries, nangungunang Amerika, 40%. Ang Hong Kong, number 10, which is about $450 million. Malaki din yun. Kaya lang, it's not the end of the world. Mas malaking nawawala sa atin. Yung sinasabi naman nila na mawala maraming ang trade natin, yung export natin sa China. Let me clarify it. Almost $10 billion ang ating export sa China. Pero ang China exports to the Philippines 50 billion. Mas malaki ang mawawala sa kanila. So, it's a give and take.